Ma-check ko lang po, Vice Mayor, former Vice Mayor, now SP Secretary ata. Sir, do you confirm, and sa kay Barangay Captain Kanda, do you confirm, former Vice, do you confirm that the Morning Sun Industry is situated or the address is San Antonio, Mexico, Pampanga? Tama po. Okay, and that address in San Antonio, Pampanga, in which Morning Sun is located, is the residence of Mayor Tumang? Besides the residence of the Besides ex-mayor. the residence. But do you confirm na yung Morning Sun Industry is owned by former Mayor Tumang? Opo. Vice, no, Barangay Captain Kanda, do you confirm that Morning Sun? Yes po, Your Honor. Now, let me ask the brother, Alex Tumang. Sir, Alex, remember you're under oath. Please, at alam mo na, pinagdaanan na po natin ito, yung mga queries. Tinabi lang to, dahil sabi ko nga, this was forwarded na, as part of my resolution was forwarded to this committee. Now, question, do you confirm that Morning Sun Industry is owned by Mayor Tumang, your brother? Naririnig ko lang po pero hindi biira lang po kaming magkita ng brother ko kasi kanya-kanya po. Hindi po, ang tanong ko lang po, hindi kita tinatanong kung bihira o lagi kayo nagkikita. Eh baka mamaya, Alex Tumang, pakita ko sa iyo na lagi kayo nagkasama lately. Lately lang po dahil dun sa kampanya. O, kita mo? Eh parang pareho rin kayo magkapatid eh. Kung hindi kayo tatanungin, hindi nyo aminin. Now, again, once again, do you confirm, yes or no lang po, that Morning Sun Industry is owned by your brother? Mr. Chair, yung regarding po doon sa kumpanya niya, wala po akong masyadong knowledge doon. So, hindi mo alam? Baka magkamali ko po kung sabihin ko pong alam ko ay yung detail niyan, hindi ko po alam. Hindi ko tinatanong yung detalye. Ownership lang po. Mr. Chair? Yes. Mr. Chair, ano po yung... And tanong ko nga kung yung Morning Sun Industry is owned by your brother. Ang pagkaalam ko po. Ang pagkaalam mo ano? Sa kanya po before. Bakit may before? Kasi po nababanggit po doon sa ano po, last hearing po. Kita mo? Na pangalan po doon sa... Mr. Alex Tumang, I just want to warn you. Kanina sabi mo hindi mo alam, hindi mo ma-confirm. Ngayon alam mo pati yung ano? Pati yung paglilipat? Mr. Chair, can I explain po? Yes. Kasi narinig ko lang po dito sa hearing po kaya ako nalaman na nailipat po doon sa kanyang anak. Narinig mo sa hearing na to. Opo. So you're not close to your brother? Hindi mo alam? Malaking kumpanya? And the office is situated? Masyado po akong busy doon sa aking kumpanya, Mr. Chair, kaya wala po kami. And what is your company? For the record. AC Tumang Construction po. Okay. Sige. Mamaya. Now, once again, Mr. Chairman, I'd just like to put on record that the AMLA confirmed that indeed there's a bank transaction between Willie Ong and Morning Sun, which is owned by Mayor Tumang. Now, nandito ba yung ano, yung SEC? 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 Wala. Mr. Chairman, can we ask the COMSEC? Yung lagi naman suki na natin yung Mexico Pampanga, yung Pampanga na SEC, di ba? Kindly check na lang po if Morning Sun just before the hearing suspend, para na po it will be put on record that the SEC from Pampanga confirms that this Morning Sun Industry is owned by Mayor Tumang. Thank you po. Now let me proceed. Mr. Chairman, let me proceed with nahin ko na po si Alex Tumang. Again, Mr. Alex Tumang, you're under oath. Pinaunahan na po kita.
Ang kapatid mo po kanina, pinaunahan ko rin, hindi kami nagkulang dito. We warn you that you're under oath at alam na po namin kung magsisinungaling kayo, hindi because we have all the data and facts. Now, well, in fact, continuation lang to ng hearing natin with the dangerous drugs. Now, yung lupa na may-ari is Willie Ong, yung Empire 999, kung saan nakuha yung worth 3.6 billion na shabu. Tama po ba na ikaw ang nagbenta nun? Mr. Chair, yung sinasabi nila pong, Mr. Chair, pwede niyo po akong pagbigyan para ma-explain ko po yung nangyaring development po doon. Kasi dalawa po may-ari before nung lupa. Mr. Chair, can I? With documents po. With documents. I will explain by... Tanong muna kita. Okay, sige. I will rephrase my question. Did you have a transaction with Willie Ong? Wala po, Mr. Chair. Ang kapatid ko po ang nakipagtransaksyon. Siya po ang tinawagan ako noon. Nandun po ako sa aking trabaho doon sa Iloilo. Ngayon, tinatanong po yung lupa kung ibebenta ko. Sabi ko, oo, kailangan ko nga ang pera na meron akong bubuksan na project. Kailangan ko yung pera kung pwede mo maibenta. Kaya siya po nakipagtransaksyon regarding doon at sabi niya, sinong kakausapin ko dyan? Yung a certain Ernesto Evangelista po ang kinausap niya, Mr. Chair. Well, after nun, binigay nung na transaction po yon, binigay na lang po sa akin yung pera. But, ito, Mr. Alex Tumang, pero yung property, kiniklaim mo ngayon na sa'yo. Mr. Chair, hindi po akin yung property kung saan po. Hindi po yun ang nabili ko. Katabi lang po. Sandali po. Katabi ko po. Sandali po. But yung property mo, whether katabi o hindi, ibininta kay Willie Ong. Tama? Tama po, Mr. Chair. Yun lang yung tanong ko. Kasi yung excuse mo or defense mo na hindi yun, that is still subject. Kasi papatunayan ng mga taga-Mexico, especially yung OBO doon, yung assessors doon, papatunayan nila na indeed, magkarugtong yun. Magkarugtong. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, Sandali po. Sandali. So you confirm now that you sold the land, your property to Willie Ong? yung akin po. Oh, yung part sa'yo. ko po. Okay. Yung kalahati po. Sandali, kalahati ng property mo? Hindi po. Yung kalahati po nung development na nangyari po ron. Kita mo? Ay, nako. Wag mo, wag mong paikutin kami dito. Mr. Alex Tumang, kanina sabi mo hindi. Mr. Chair. Ngayon, sandali, patapusin mo muna ako. Ngayon sinasabi mo kalahati. When I told you that the OBO and the officials of Mexico Pangana will prove. Ngayon sinasabi mo kalahati. But ang tanong ko, nagbinta ka ba ng property kay Willie Ong? Yes, Mr. Chair, inaamin ko po. Okay. Yung property ko po na ibenta po. Kay Willie Ong? Opo. Okay, let's go to the details of that property. Binili mo to yung property kay Mr. Evangelista. Kay Bernardo Evangelista po. Okay, tama. Kailan mo to binili? Mr. Chair, For you answer, just for the information of the members and of course the resource persons and the people watching us now, yung property na pinapacheck natin ngayon is the property in which, sabi ko na nga, the 3.6 billion worth of shabu was recovered. Mr. Chair, next time sa hearing po, titignan ko lang po yung records ko doon sa opisina kung kailan ko po in-start na binayaran po doon sa may-ari po ng lupa kay Mr. Evangelista po. Pero siguro naman, yung pagbili mo, hindi mo matandaan na. Pero siguro naman yung transaction with Willie Ong,
Matandaan mo mamaya. Mamaya. Tatanungin kita alam mamaya. ko po, na-receive ko po yung pera June 20, 2019 po, Mr. Chair. June 20, 2019. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, magkano? Naibenta ko po ng tig to 200 pesos po. Magkano? Approximately po, nasa ano po yun? 19,431 square meter. Kaya umabot po siya ng 3,886,200. Okay. 3,886,200. Yes, Mr. Chair. Okay. Now, nung binili mo yung lupa, alam mo ba na patay na yung Ines at saka yung asawa niya na ibang ilista? Nung binili ko po, buhay po. Ha? Buhay po yung mag-asawa. Balikan natin, kailan mo binili yon? Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, hindi ko na po matandaan. Titignan ko muna yung aking records doon sa opisina po. PSA, wala dito, no? Pero, Alex, Mr. Tumang, ha? May hearing pa tayo ulit. I will check the record because ang impormasyon ko pong nakuha na nung binili niyo yung lupa with the original owner, patay na po yung Ines Tumang at saka yung ibang lista na asawa. But of course, as of now, sige po, sabi mo buhay. Sabi mo buhay, tama? Nung pong in-start ko pong binayaran sa kanila, buhay po yung mag-asawa. So you Alam pay- po ng barangay captain po ng kumpare So ko. binayad mo sa kanila personally. Opo, installment po na binayaran ko doon sa kanila po. May resibo ka pa. Mr. Chair, hindi ko na po matandaan, masyado na pong matagal. At nung naglipat ako doon sa opisina, yung mga ano lang po, receiving, pumipirma lang po si Ernesto Evangelista po doon sa aking records, mga butcher po noon. Okay, ganito po. Kaya mo na muna natin yan. Next hearing, you should comply kasi papatawag ko rin yung PSA. No? Para ma-confirm Mr. yung Chair. statement mo. Mr. Chair, PSA is present. Kanina pa kita tinatawag, nandiyan ka pala. Oh, kindly check na lang po. Dalawa na yun, nakalimutan ko na yung isa. But anyway, kindly check the records of Ines Tumang. Mr. Chair, we And- will check. We will and provide the Evangelista. information. If you can make it before the suspension of this hearing today, please po. We will do, sir. Thank you. Now, let me proceed, Mr. Chairman. Yung bintahan nyo, you confirm that you are the owner. Tama? From Evangelista to you. Mr. Chair, kaya po umingi ako po ng oras para ma-explain ko, para ma-enlighten po itong Quadcom Committee. Hindi, Para tinatanong lang po. kita. Yes or no lang naman. From Evangelista, nilipat sa'yo. Tama? Binili mo. Wala pong nangyaring nailipat ko po. Oh, pero binili mo. Binili mo. Inaamin ko po, binili ko po. Okay, Ako you po have the nakabili documents. dun sa kay- You provide us in the next hearing. LRA. Alam mo, tapos ka na. Opo. LRA, ma'am. Balikan natin. Ma'am, when the sale was made. Ma'am, when the sale was made with regards to this property of the Evangelista, kanino nakapangalan yung property? Your Honor, I don't have the records now. May I check the records that I submitted with the COMSEC? Okay. So, please, ganon din po, within the day. Kasi gusto kong balikan si Alex Tumang mamaya eh. Okay. Kahit late night na. Okay, please. Kasi kailangan to eh. Now, diretsohin na kita. Mr. Alex Tumang. Nagbigay ka ba ng SPA sa kapatid mo? Kay Mr. Ted Tumang? Yung SPA po, wala po. Dahil hindi po nakapangalan sa akin yung lupa. So, sino ang nagbigay ng SPA? Ang ginawa ko po noon, dahil nandun ako sa Iloilo, busy ako doon sa mga project ko,
sabi ko, tawagan ko si Ernesto Evangelista para kausapin ka. Kaya yun po ang naging advice ko po. Pinuntaan po ni Erning. Bakit si Ernesto Evangelista? Because the name of Ernesto Evangelista does not appear in the title. Siya po yung anak na nakikialam dun sa property po. Buhay pa ba siya? Patay na po si Ernesto po. Oh, yun yung problema. Kasi nagtuturo ka ng tao na patay. Yung yung mga evangelista patay na. Yung inistumang patay na rin, di ba? Buhay pa. Wala na po. Oh. Ayun yung problema, Mr. Chairman. Ito yung pinaka best excuse. Lahat na mga tinuturo, patay. But in the transaction, in the deed of sale between Tumang, your brother, and Willie Ong, nakatouch ba doon yung authority from Ernesto Evangelista? Wala na po akong knowledge noon after nung pinapunta ko po si You own the property, Ernesto. then you don't have the documents and the knowledge about it? Kumpiyansa naman po ako doon sa aking kapatid dahil Akala ko hindi kayo close. Tapos ngayon, pati sa property mo, siyang binigyan mo ng authority? Yes, Mr. Chair. Oh. Kumpiyansa lang po ako doon sa aking kapatid. But na you're hindi po inconsistent ako because when I asked you earlier, you told this committee na hindi kayo close, ngayon na ko nagkasama dahil sa kampanya. Mr. Chair, hindi ko naman po sinabing hindi ko po kaaway ang kapatid ko. Hindi po kami nag-aaway. Kaya busy lang po kami parehas. Busy ako doon sa aking negosyo. Kaya biira lang po kaming magkita. Yun po ang sinasabi ko po. Oh, sige, palusutin kita dyan. Okay. Now, SPA was given to your brother. Nag-usap po si Ernesto Evangelista po at saka si Mayor Teddy po. Hindi, pero ikaw yung may-ari. Kasi, Mr. Chair, alam mo, sorry po. Mr. Alex Tumang, ako personally, I don't believe that you own that property. Bakit si Mayor Tumang ang bibigyan ng SPA to transact with Willie Ong na ikaw yung may-ari nun? Mr. Chair, nung tinawagan po ako, nasa Iloilo po ako. Pwede naman pagbukasan yun eh. Pwede naman the following day. Pwede naman in week bihira time. lang po akong umuwi dahil nakatutok po ako doon sa mga project ko. O di dapat pinadala sa iyo yung kontrata with the lawyers? Hindi po kasi nakapangalan sa akin yung lupa. Hindi na, pero ikaw yung owner. Yun yung sinasabi ko. And why? Why when you purchase that property, binigyan si Tumang, yung kapatid mo, ng SPA. But you claim to buy both that property. Mr. Chair, kung uuwi man po ako, hindi po nakapangalan sa akin yung lupa, hindi naman po ako pwedeng mag-execute ng SPA po. Sandali. Oo nga, pero ang sinasabi ko, Mr. Alex Tumang, na nung binili mo yung lupa, hindi na ilipat, nung nagtransaksyon kay Willie Ong, ngayon tinuturo mo yung kapatid mo na may SPA. Pero why? Bakit binigyan siya ng heirs o ng may-ari ng SPA na ikaw din lang ang bumili? O do you have now? Can you produce the copy of that SPA? Wala po akong kopya rito, Mr. Chair. Puro kayo wala eh. Yun ang sinasabi ko. Yung mga palusot nyo. Logically, ikaw ang bumili. Pagbili, bakit si kapatid mo binigyan ng SPA? Di ba? Dapat sa pangalan mo. Kung hindi mo mai-transfer. Tama. Tsaka may deed of sale kayo, di ba? Mr. Chair, matagal na po nung Wala na naman ng dokumento. yung mga documents po dating nandun sa aking opisina nung nagkaroon ng bagyo noon at inabot ng tubig kaya nagka ano-ano po yung mga Ganun din documents yun, ko po. yung reason ng PCA nung nakaraan. Opo. Dahil sa sunog. Ikaw naman bagyo. LRA, si RD, saan siya? RD, pwede mo ba ma-retrieve yung mga documents na yun with regards to the transaction?
Before that, let me acknowledge the presence of the honorable members of the committee, Congressman Zia Alonto Adjong, Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez, Congresswoman Janet Garin, Congressman Crispin Diego Remulla, and Congressman Salvador Pleito. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. You have Hilary. 5 minutes. No, ma'am. Okay, second round ako. Oh, yes, Hilary, can you produce this document? Kasi duda ako doon. Para makita ko lang kailan nangyaring deed of sale between Evangelista saka kay Alex Tumang. Tapos yung actual sale doon kay Willie Ong saka kay Mr. Alex Tumang na ngayon hugas kamay siya. Kasi ang next ko na tanong kung kilala mo hindi, ang next mo na sagot, alam ko na po, hindi mo kilala si Willie Ong. Di ba? Mr. Chair, But alam mo, on record, it never stated during the previous hearings doon sa Committee on Dangerous Drugs about that SPA na binigay mo na nandun ka sa Iloilo. Hindi mo rin sinabi na hindi mo kilala si Willie Ong, pero alam ko na ngayon. Alam ko na ang sagot mo doon, hindi mo kilala si Willie Ong because you give an SPA to your brother. Ang dinidiin mo ngayon is your brother. Hindi ikaw. Yes, LRA? Your Honor, we actually submitted all those documents either at the Committee on Public Accounts or Dangerous Drugs. Definitely not in the public accounts, but in the dangerous drugs Yes, siguro. we're actually retrieving the files Please now. po, dalawang yun yung sale between Alex Tumang and the Evangelista and the Yes, sale between Alex Tumang with an SPA from Teddy Tumang and Willie Ong. Yes, Your Honor. Please. We will retrieve. Oh, Mr. Alex Tumang, wala na eh. Pero pag na-produce yun, magkabuhol-buhol ka rin. Now, anong company mo doon sa Iloilo? Mr. Chair, meron po akong ginawa doon sa Iloilo po. Project. Ano nga? Anong project? Mga K212 project po ni When was that? Mayor. Mr. Chair. Again, hindi mo na matandaan? Opo. Oh, when was that? Mr. Chair, Kasi papacheck kita. Papacheck kita sa DPWH at saka sa DepEd. Kung at that time, at that month or year, mayroon ka project doon. Mr. Chair, under po kay Mayor Jed. Jed, Opo, LGU po. hindi nga, kailan nga? Mr. Chair, sa tagal po, hindi ko na po matandaan. Oh, pero matatandaan ni Mayor Jed. Matandaan niya. Possibly po. Possibly, pero ikaw talaga, hindi na. Wala na talaga. Hindi mo na matandaan. Sorry po, Mr. Chair, sa dami na po ng O, anong company yung ginamit mo doon? AC Tubig. Tumang Construction po. Easy Tumang. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to... Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to communicate with the DepEd and the local government in Iloilo with regards to the project mentioned by Mr. Alex Tumang under the company A2, Alpha Charlie. AC, AC. Tumang. AC Tumang Construction Company, please. Comsec, you are directed to coordinate with the LGU and DPWH of Iloilo. So, yeah, you have 35 seconds, Mr. Chairman, but we Mr. will Chairman, allow okay you lang ako, again Chairman. another minute. Anyway, Mr. Chairman, tingnan ko na lang, baka pwede akong mag-second round mamaya because I have not yet asked questions to former Vice Mayor, to the Vice Mayor now, si Vice Mayor Giron, tapos yung isa pang kapitan na contractor din na allegedly siya yung nagpatayo ng building doon sa kay Willie Ong and Mayor Tumang, no? Tatanungin ko pa sana si Mayor Tumang, but of course, because of medical condition, di siya pwede. And, anyway, Mr. Chairman, just a short manifestation since I have still 35 seconds ba yun, minutes? 32 na lang, 32 32 seconds. 30 seconds. Mr. Chairman, once again, Mr. Chairman, I reserve my right for second round just in case. Kina Mr. Alex Tumang and the rest of the resource person from Mexico, Pampanga. And Mr. Chairman, just to put on record that
in this hearing, Mr. Chairman, it was established. Kaya nga napakontempt si Mr. Tidi Tumang, the former mayor of Mexico Pampanga, because he is lying, and he is directly connected with Willie Ong and Empire 999. And when in fact it was confirmed by AMLAC that there is a bank transaction between Willie Ong and Alex Tumang or Teddy Tumang through the company, no, that was mentioned by this presentation, which is owned by Alex Teddy Tumang. The corporation is Morning Sun Industry, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman.